Binabantayang low pressure area, isa ng ganap na tropical depression at inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility nitong darating na linggo o bago maglinggo ng madaling araw o linggo ng umaga. Inaasang pwede pa itong makalapit sa bahagi po ng Northern Luzon sa loob ng 120 hours at posible rin na maging mas malakas sa bagyo from severe tropical storm to typhoon category. Kanluran ng Southwestern Luzon at Visayas nakakaranas ng moderate to heavy rain showers bunsod ng umiiral na southwesterlies sa timog kanluran. Nalalabi pa rin ng Southern Luzon at Visayas makakaranas ng mas maulap na himpapurin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkilat at pagkulog. Metro Manila at ang karatig ng Northern Luzon, mataas ang forecast na uulanin tayo ngayong araw. At magnitude 5.2 yumanig sa Davao Oriental sa bandang Tarragona. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, June 19, 2026. Ang oras nating Boss May Maga ay alas 11:37 na magtatanghaling tapa. Bagamat medyo haze tayo pero medyo hot humid na panahon tayo at maulap ang panahon na umiiral sa Metro Manila, pero mataas po ang forecast natin na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms at mga ilang isolated rain showers dito sa Metro Manila. Ayon din sa ating forecast and storm prediction ngayong araw, at least 80% na chance daw tayong uulanin dito sa Metro Manila. Ayon yan sa PIMO Weather sa aking dashboard na forecast and storm prediction. At magiging overcast naman siya din tong darating na weekend. Bagamat medyo umaaraw-araw pa rin dito sa amin sa Caloocan, asahan na mas mostly cloudy tayo ngayon dahil may umiiral po na makapal na kaulapan at trough dyan sa may bandang timog kanluran naman, sa especially bandang Palawan po at Western Visayas. So nakakaranas sila ng mga matitinding mga maulan at localized thunderstorms dyan. Ingat po sa flash floods. At nakataas ang thunderstorm watch nga po ngayon ayon sa data feed Pag-asa sa Mindanao. Well, nakataas naman ito within 1 to 2 hours. Ang ilang bahagi nga po ng Zamboanga City, sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Zamboanga del Norte at iba pa. Kasama na ang bahagi nga po ng Mahaji Muhammad Azul at Akbar dyan sa bahagi ng Basilan at Taburan. 1 to 2 hours po ang effectivity nito. So ingat po kung sakaling magkaroon ng flash floods po, just in case po mga folks. So maging dyan sa bahagi na rin ng Arbaca at Tipo-Tipo po. So may mga pag-ulan tayo dyan sa may bandang kanluran ng Mindanao, especially Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. So sa ating lightning detection system as of ngayong 11 ng 38 AM, tingnan natin sa ating real-time lightning detection system ng PIMO Weather. At least meron tayong 59 active strokes ngayon. Bagamat bandang kanluran ang medyo aktibo ngayon, so i-activate natin yung infrared. Makikita natin ang cluster ng kaulapan nito na dudulot po ng mga kalatang mga localized thunderstorms at mga pag-ulan. So moderate to heavy ito dahil makikita natin yung cluster ng kaulapan niya na nag-accumulate dito sa may bandang kanluran nga po at bandang Palawan nga po. So makikita natin dito yung cluster na umaabot din sa may bandang kanluran ng Visayas, especially bandang Panay Island, Negros Region at Zamboanga Peninsula. Sa bandang Southern Luzon, siyempre umuulan din ang bandang Mindoro, kasama na ang bandang Romblon, Marinduque at ilang bahagi din ng Bicol Region, medyo maulap at maulan. At medyo umaabot sa bandang Batangas ang medyo maulap na himpapurin, pero yung pag-ulan expected din na uulanin silang bahagi ng Calabarzon area. So anytime pwedeng ulanin tayo sa Metro Manila, ready po ng payong, lalo na't medyo rush hour tayo dahil araw po ng Biyernes. Since meron tayong refresh na 59 lightning strikes, ang pinaka-active ngayon within 20 minutes to 20-40 minutes dito sa may bandang West Philippine Sea.
malapit sa may bandang Baho de Masinloc. Ingat po sa mga pumapalaot kung sakaling meron po tayong pagpalaot dyan. At sa pinakamalapit sa amin sa Caloocan, so far at least 3 km ang pinakamalapit sa amin na nagkaroon ng pagkulog at pagkidlat. Sa ngayon, pulsing pa rin ang ating lightning detection at patuloy pa rin na nadedetect ng ating lightning detection system ang pinakamalapit. At sa ating historical nga po ng mga pagkulog at pagkidlat within 24 hours, umabot din at least sa kahapon ng madaling araw hanggang tanghali around 1,200 to 1,300 ang total lightning strikes. Pero yung mostly detected sa amin sa Caloocan, at least mga within mga wala pa sa 50 yung most active na lightning strikes sa amin sa Caloocan. Yan. Yung signal statistics at least mga 12,000 bandang hapon po yan. Mga launa hanggang alas 4 ng hapon. Kahapon po yan. At within 24 hours yung lightning stroke ratio at least lagpas o halos mga around 15 to 16% ang stroke ratio dito sa amin sa Caloocan City. So medyo malalayo-layo naman yung range na nadetect sa amin sa Caloocan, although ang pinakamalapit ngayon ay bandang Aurora region kanina within 2-hour period ago, 100 minutes ago. Dito sa may bahagi nga po ito ng bandang Infanta Quezon o bandang Baler Aurora o Dingalan kanina, 2 hours ago po yan. Kaya mayroon kaming na-detect na pinakamalapit sa Caloocan. At patuloy pa rin na-detect yung lightning strikes. Ayan, yung triangulation na na-detect. Although malalayo naman yung epicenter ng lightning strikes. Pero asahan natin sa maghapon ang mga pagkulog at pagkidlat. Yan. Yung water vapor naman mula sa mga nasasagap ng Doppler radar. Yan, natin na ginagamit. Tingnan natin, may refresh lang yung Doppler radar para makita natin yung reflectivity niya, kung yung concentration ng ulan, kung saan ang pinakamarami yung maaring ulanin po, just in case po. Mula sa CIMMS, makikita natin ang ilang bahagi nga po ng Calabarzon at bandang Laguna. Nakakaranas sila ng mga ilang light to moderate showers dyan, kabilang na ang Tagaytay City, Salipa, San Jose, yan, hanggang dyan sa San Juan, kasama na ang San Pablo at bandang Lucena. Nakakaranas sila ng mga light to some moderate rain showers dyan, base dito sa CIMS Doppler. Pero dito sa Doppler radar ni Pag-asa ay makikita natin hindi masyado na-detect. Although mas latest kasi ito, kaya siguro katatapos lang masagap ng Doppler radar. Pero mapapansin natin sa may bandang Bicol ay mataas ang concentration ng water precipitation estimation, kabilang ng bandang Catanduanes at ng bahagi ng Camarines Sur at bandang Naga. Yan. Dito sa may bandang Visayas, makapal din ng kaulapan. Well, very obvious naman na maulan dyan sa bahagi ng kaluran ng Visayas sa bandang Panay Island at Negros Region hanggang Palawan na po yung extension niyan. So again, hindi po kompleto yung ating Doppler radar. Sana gumagana rin yung Doppler radar sa Palawan para makuha natin ng eksakto yung precipitation estimation natin. Medyo bitin kasi ang range na nasasagap ng Doppler radars. Yung reflectivity natin halos mataas ang concentration dito sa bahagi nga po ng Caramoan. Yan, at bandang Catanduanes. Ingat po, at least light to moderate ang madalas na magiging buhos at kalat-kalat lamang na pag-ulan. Ganon din sa may bandang kaluran ng Visayas. Yung iba medyo hindi nasasagap dahil hindi lahat ng Doppler radar natin gumagana. Hopefully ay maayos talaga ni Pag-asa yan yung function ng Doppler radar natin sa buong bansa para naman madali nating na monitor yung real-time na galaw ng ulap na may dalang mga pag-ulan po. Yan. So yun po yung ating monitoring sa Doppler radar. So expected ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa ating current conditions, overcast, gloomy tayo, haze at mostly cloudy sa amin sa Caloocan. So makikita naman natin na medyo gloomy tayo at medyo haze. Expected po yan sa maghapon. Sa ating lowest temperature na natala na weather station, kaninang 3:51 AM, pinakamababa na ang 27.3 degrees Celsius. Pero kahapon, mainit pa rin ang aming outside air temperature. Pumalo pa rin ito ng 35.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:13 PM. Meaning, mataas pa rin ang heat index sa amin. Pumalo ito ng 51.2 degrees Celsius kahapon yan. So, kung titingnan naman natin yung ating computed heat index, ay nasa 45 degrees Celsius pa rin yung aming computed heat index sa Caloocan kahapon. So mataas-taas pa rin po talaga.
Kung titingnan naman natin sa ating almanac, sa ating heat index nationwide as of 9:49 AM, ay nasa 47.3 degrees Celsius na po. Danger ang aming heat index. Although sa forecast, yung computed heat index, around 44 degrees Celsius lang daw ang aabutin. Sa maghapon, hanggang 45 degrees Celsius daw ang aabutin sa amin sa Caloocan. Well, kung mula sa pinaka-automatic weather station sa Pag-asa, yung magiging highest heat index expected ay nasa Dayet, Camarines Norte pa rin na nangunguna at 49 degrees Celsius. Pangalawa ang Mati sa Davao Oriental na may 45 degrees Celsius po yung init pandama. So yan po ang kasalukuyang highest heat index so far, yung ating real time. Yan. So yung mga gusto malaman yung forecast, pwede nyo po makita yan sa ating weather forecast and advisories. Dito po yan sa 6 days heat index forecast. Kung gusto nyo po makita pa rin yung magiging forecast ng heat index natin araw-araw or within 6 days, pwede nyo po makita yan sa aking almanac and climate. Under yan ang heat index nationwide or bandang forecast and advisories under heat index 6-day forecast. Pwede nyo po makita dyan mga folks. So bagamat very unrest pa rin si Mayon, nasa moderate po yung ating thermal anomaly. So very common po ang nakikitaan natin. Yung ating bulkang Mayon. Yan, kung titignan natin ay patuloy pa rin ang kanyang lava flow at mayroong recorded na 32 volcanic earthquakes, isang volcanic tremor na tumagal ng 15 minutes at 306 rockfall events. So tuloy-tuloy pa rin na napaka-unrest nitong si Mayon Volcano. Yan. So very obvious pa rin at stationary ang kanyang behavior. At yung kanyang thermal anomaly mula sa BIRS, kitang-kita naman po kung titingnan natin kay Mayon. Ayan, so napaka-unrest pa rin ng kanyang bunganga. Ayan, medyo may lava flow pa nga. Ayan, mula sa pinakatuktok niya, dumausdos pababa. Yan pa ganyan, pa 3 o'clock yung dausdos ng kanyang lava. So kitang-kita po mula sa pinakabunganga niya. Activate natin yung MODIS ay dito ay malaki o napakabagang-baga ang kanyang magma. Ayan, lumalagwak, kitang-kita po yan. So yung pinaka fire index very nominal siya. Yan, very nominal pa rin po talaga. So napakalinaw po nung nakikita sa satellite imagery na may pagdausdos ng kanyang lava. Ayan, so kitang-kita po. So yan po yung bago nating thermal layer na ginagamit at natatanaw natin yung mas malinaw yung behavior ng lava. Grabe, dumadaos-dos po. Kitang-kita po sa pinaka-infrared at thermal image. Kitang-kita po yung pagdaos-dos po mula sa pinaka-summit, yung pinaka-bunganga, yung tuktok. Yan, and then yung daos-dos po ng lava. Yan, so tanaw na tanaw po yung pagdaos-dos ng lava. So napakalinaw pa rin mga folks na very unrest pa rin itong si Mayon Volcano. So yung mga kababayan natin dyan sa paligid ni Mayon, medyo bantayin natin at alisto po tayo anytime dahil wala tayong kasiguruhan na magiging behavior nitong si Mayon Volcano. So ayan na nga, nag-update na naman po yung advisories ni Pag-asa para sa thunderstorm. Kasama na ang buong Kabisayaan yan, Yan, halos buong Visayas yan. Malamang damay na rin ang Palawan dyan. Yan. So 1 to 2 hours po yung validity ng forecast nito, So nakataas na po yung issued sa kanila, kaya ingat po sa mga kababayan natin sa bandang Visayas hanggang hanggang Palawan na po yan, So ang Mimaropa, western at eastern sections ng Visayas, nakakaranas tayo ng localized thunderstorms dyan. Ingat po mga folks. Samantala, mayroon tayong space weather na natiling unsettled po yung ating space weather status. Well, silipin po natin yung sa ating physical 3-day forecast, although mababa naman. Yan, medyo mababa naman po yung forecast. Mukhang hindi latest ang updated ng SOHO EIT natin. Medyo nagkakaroon yata ng problema sa ibang SOHO EIT, pero kitang-kita naman dito sa Las Cosito na medyo may burst ng haring araw, although hindi naman rekta sa Earth. Dahil kung titingnan natin sa pinaka sunspots, i-reload natin. Yan. Naglilimit kasi yung ating data. So makita natin ay wala namang sunspots na direktang nakatutok sa Earth. Although yung kanyang CME o CHSS, yung coronal hole, ay medyo kita naman dito, although medyo palihis naman sa Earth.
So medyo nararamdaman lang natin yung sequence ng kanyang impact. Hindi naman ganun katindi yung significant impact niya. So walang masyadong epekto sa X-ray flux at solar photon flux. Asahan lang natin na mag-unsettled po yung ating geomagnetic activity at KP3 index to 4. So magaan lang naman ang impact sa ating magnetosphere, so wala tayong masyadong concern sa ngayon. Yan, wala namang masyadong concern. So walang gaanong auroral activity dahil mababa lang at extrapolated na diridium absorption. So wala naman masyadong magiging problema mga folks at mababa naman ang significant, hanggang unsettled lang naman ang nakikitaan sa ngayon. Sa atin namang outside humidity, 79% tayo, alanganin, pero walang pinagbago since last hour at alangan din ng ating barometric pressure at 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Pa-high tide pa po tayo at maximum, so mataas pa rin, lagpas pa rin ng 1.2 meters to 1.5 meters po ang sea level natin, gaya na ating paalala kahapon. Ingat po, lalo na sa may bandang hilagang kaluran ng Nodo Luzon at bandang silangan po ng karagatan natin. Malakas pa rin ang flow ng ating hangin dyan, ng southwesterly sa kanluran at bandang easterlies naman sa silangan. Lalo na dyan sa may bandang La Union po at bandang Aurora naman sa may bandang Luzon. So ingat po ha, malakas-lakas po yung alon natin dyan. Lalo na at mataas ang sea level natin, lagpas 1 metro ang ating sea level. So delikado po yan sa mga maliliit na chikiting na maliligo, bantayin po natin, lalo na't maalon po mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at lulubog po itong mamayang 6:27 PM. At ang ating waxing crescent at 20% illuminated, kakamoonrise pa lamang po niyan, ayan, around 31 degree elevation. Kakamoonrise pa lamang po niya kaninang 9:35 AM at lulubog po itong mamayang gabi at 10:27 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Friday and Saturday, so weekend na naman po, magiging partly cloudy tayo. Asahan po ang localized thunderstorms maging dito sa Metro Manila ha. Be ready na lamang po anytime mga folks. At may mga pag-ulan at 84%. So bukas naman ng Sabado at least 71%, pero magiging maulap din tayo sa halos buong araw. At asahan din daw ang gloomy at localized thunderstorms ang expected. So mukhang magiging maulan daw ang ating buong weekend, hanggang linggo daw yan. Well, asahan po natin dahil magpapatuloy pa rin yung easterlies natin ha, dyan sa silangang bahagi naman sa, so probably pwedeng magiging hot humid pa rin tayo despite na maulap at may mga biglaang localized thunderstorms, mga bandang hapon kadalasan yan na mangyayari, especially dito nga po sa Metro Manila. Yan ha, malinaw po yan. Highest and lowest pressure expected ay 33 to 34 degrees Celsius and lowest pressure expected ay 27 to 28 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang malawak na kaulapang ito sa buong Mimaropa area at kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan natin na moderate to heavy rain po tayo dyan na mararanasan. Kung titingnan natin sa ating himwari at activate natin yung 1 hour period lamang at yung ating heavy rain potential para makita natin in specific yung area na uulanin ngayong araw at iniklian natin in 1 hour para makita natin in precise yung uulanin. So kitang-kita naman po ang magiging maulan at may mga localized thunderstorms ngayon na umiiral sa kanluran ng Panay Island mula sa buong bandang Antique, pababa na yan na Anii, damay din ang bandang Iloilo po hanggang Capiz na po yan, so magdala ng payong at patawid na yan ng bandang Negros region. Pababa na yan ng bandang Sipalay, kasama na ang Dumaguete na magiging maulap at maulang panahon, at Cebu, kasama na ang parting Bohol, at sa silangan muna ng Visayas, kakaroon din ng mga moderate and heavy rain shower sa ilang bahagi nga po ng Calbayog, mula dyan sa Dolores, Taf, Sulat, hanggang Catbalogan po yan. So maaring maabot ang ilang bahagi ng maulap at maulang panahon sa ilang bahagi nga po ng Lope de Vega, Mapanas, hanggang Dolores po yan. Sa bandang katimugan ng Eastern Samar ay ang ilang bahagi ng Borongan Eastern Samar at ilang porte ng Tacloban sa Leyte at Saudo Leyte, especially bandang Abuyong, Mahaplang, Siago, pababa na yan ang bandang Saudo Leyte sa San Francisco po. Bago tumuhid ng bandang Surigao del Norte sa Dinagat Island na nakaranas din ng moderate to heavy rain showers. So ang buong Mimaropa, kabilang na ang Mindoro, pababa ng Coron, Palawan at lalo na dito sa bahagi nga po ng Puerto Princesa, heavy rain showers po tayo dyan na may kasama localized thunderstorms po ang kasalukuyang umiiral dyan. Ingat po sa mga pagbaha at wala naman siguro magkakaroon ng pagguho ng lupa dahil
Kung hindi tayo nagkakamali, napakatigas na mga bato dyan sa bandang Palawan po. Matitigas na klase ng sediment yung mga bulubundukin dyan. Just in case, mag-ingat pa rin po tayo sa flash floods, kabilang na ang buong Puerto Princesa, bandang Sofrono Española, Brooks Point at Batarasa at Balabac po. Yan, nakakaranas tayo ng mga moderatong heavy rains. Then, the rest ng Puerto Princesa hanggang sa bandang El Nido, nakakaranas tayo ng mga moderate and heavy rain showers and localized thunderstorms. Ingat po sa paligid niyan, kasama na ang ilang parte ng Occidental Mindoro, lalo na sa may bandang San Jose na medyo nakakaranas ng moderate to heavy rain showers. Sa bandang Bicol region naman, and the rest ng Southern Luzon, very gloomy rin tayo at maulap. Asahan din ng mga ilang light to moderate showers ang expected na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So, activate na yung convective storm. Makikita natin na medyo maulap at may kalat-kalat na pag-ulan lalo sa bandang Catanduanes, Surigao Camarines Sur at Camarines Norte at papasok ng bandang Quezon. Nabanggit na natin ang bandang Batangas na medyo magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Yan, so malinaw naman po na magiging maulap din ang ilang bahagi ng yan at mula sa bandang Calabarzon area, ang San Pablo nga po, kasama na ang Batangas, Alipa, Tagaytay, yan, hanggang Silang Cavite na medyo magiging gloomy rin at medyo na-expect din ang localized thunderstorms dyan. So, posible kasama ang Metro Manila na masasama sa bandang gloomy at mga aasahang localized thunderstorms sa maghapon, pataas na ng bandang Bulacan, hanggang Baliwag at Angeles, Pampanga. Yan. Nagkakaroon din ng mga moderate rain showers ngayon sa may bandang Palayan at Cabanatuan. Papasok ng bandang Gapan, medyo nakakaranas sila ng isolated scattered rain showers dyan at localized thunderstorms. Pero sa bandang sa bandang Zambales at hanggang Pangasinan, gloomy at maulap din tayo dyan at expected din ang mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero pagdating sa may bandang Isim, Luzon, bagamat katamtaman ang panahon, asahan na medyo mas maaraw kayo niya ng madalas na may mga forecast din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng Nodo Luzon. Anytime pwede tayong ulanin dyan ng moderate to heavy rain showers ngayong hapon. So be ready na lamang sa payong, kabilang na dyan sa may bandang Tugagaraw, pababa ng Isabela, yan, hanggang dyan sa may bandang Aurora region na po yan, pababa. Especially nitong hapon, medyo magiging maulan po, kalat-kalat po ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pagdating naman sa Mindanao, most of Zamboanga Peninsula na makakaranas na mas umulang panahon, kabilang na ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at hanggang Zamboanga City na po yan. Kanina nabanggit na natin niya, itinaas na rin ni Pag-asa ang thunderstorm advisory dyan, kasama na ang Basilan at Hulusulo po, so take note po at ingat sa flash floods. Pero nalalabi ng buong Mindanao, sa Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Surigao City, medyo katamtaman tayo pero maulan sa ilang bahagi ng Dinagat Island at Siargao Island. Magdala na ng payong mga folks at in the rest ng Caraga area. Magiging katamtaman tayo, magiging mas moderate and fairly weathered na tayo pagdating ng bandang Bukidnon. Ilang bahagi ng dito sa may bandang Davao del Norte at bandang Compostela Valley. Tingnan natin na maigi, yan, makiging katamtaman din tayo, kabilang ng City of Davao, ilang bahagi ng Mati, Governor Hinoroso, at ilang bahagi ng Sorsogon area. Katamtaman muna ang panahon natin, pero partly to some mostly cloudy tayo sa bandang Sorsogon area. So, hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa bandang hapon o gabi o madaling araw, pero hindi naman tumatagal yan ng more than 30 minutes. So, okay lamang po para lang maibsan ang tinding init sa bandang Sorsogon area. Hanggang dito na yan ang extension sa may bandang Lanao del Sur at bandang Misamis Occidental area. Further away sa may bandang Zamboanga, medyo maulap na tayo dyan at maulan ang panahon. So most likely ang bandang extreme Northern Luzon at Mindanao, medyo katamtaman tayo at padalas fairly weather, maliban na lamang sa may bandang Southern Luzon at Visayas na magiging mas maulan at kalat-kalat po na may kasamang localized thunderstorms ang inaasahan natin ngayong araw at ine-expect natin yan this whole weekend. Ayan, makikita naman natin sa water vapor, most concentrated po ang bandang Visayas po and Southern Luzon ang medyo mas madalas ang pag-ulan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Medyo nagkaroon ng problema sa reading ng coordinates kaya hindi lumilitaw sa ating tropical cyclone sector. Pero presented pa rin po yan, active pa rin po yung monitoring dyan ha mga folks. At pinost na naman natin yan sa ating Facebook page kanina.
So as of 8 o'clock AM nga po, ang kasalukuyang location nga po nito at tinaas na nga po siya at tropical depression. Yan, nasa tropical depression category na nga po siya. So mula rito sa may bandang Borongan Eastern Samar, ang estimated range nitong si Francisco kung papasok ng PAR nitong darating na weekdays, next week. Nasa layong 2,177 km east ito ng Borongan Eastern Samar sa labas ng Philippine Area of Responsibility pa o nasa bandang vicinity pa ito ng Guam sa ngayon. So i-activate natin ang RGB satellite. Ayan na siya, medyo nakatawid na nga ng konti. So susukatin natin siya muli. Dahil tanaw na tanaw po yung kanyang central circulation. Yan, nasa layo itong 1,948 km. East ito ng Borongan Eastern Samar sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung susundin natin yung pinaka-actual ng central ng eye wall, o halos nagkakaroon na kasi siya ng eye wall sa paligid nito. Yan o. Although napaka-disorganized pa ng bahagya, pero yung upward low medyo aloft na siya o wrapping condition na po siya. Kaya mataas na yung confidence ng mga forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies na magiging mas malakas daw na bagyo pa ito sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. Although medyo tipid pa po si Japan Meteorological Agency sa forecast na ito ay magiging mas malakas na bagyo pa sa ngayon. So tingnan po natin, pero malinaw naman po ito ay patawid na po ng Guam at ina-expect nga po natin mula sa pinaka-forecast natin ay posible na nga po itong papasok ng Philippine Area of Responsibility by June 21 po ng either madaling araw or bandang umaga na po, depende sa kanyang movement speed. Kaya kung papansinin natin, wala pa pong lumalabas na empirical forecast track itong si Japan Meteorological Agency. Pero yung tatlong agencies na ginagamit natin, kabilang na ang DeepMind AI, may mga empirical track forecast na po sila, kasama na si Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa. So mula kay Pag-asa, kung titingnan po natin yung forecast track niya, expected nga po mga umaga o madaling araw ng June 21 ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, posible pa itong umabot sa severe tropical storm bago pumasok ng PAR. Pagdating po yan ng bandang linggo po yan o Sabado ng gabi. Depende sa movement speed po niya ha. So magbabago-bago po yung galaw niya. Depende pa rin sa movement speed. Sa kasalukuyan kasi ay ang movement speed nitong si 92W ay nasa 17 km/h pa west-northwestward po ang kilos niya. So depende yan sa movement speed. Pero sa forecast, malinaw dito ay posibleng by madaling araw nga po ng June 21 or bandang umaga po ay inaasahang papasok ito ng PAR bilang severe tropical storm. At bandang umaga, posibleng maging typhoon category kaagad dito na itataas sa Pag-asa. Ayon po yan kay Pag-asa sa pinaka-data feed nila. Yan, so posibleng umabot ito ng typhoon category. And then, mga Martes po siguro ng umaga, dito mararamdaman na po natin yung paghatak sa habagat kung sakaling magtuloy-tuloy po na maging isang typhoon category ito o severe tropical storm to typhoon category. Hahatakin na po nito ang ating habagat at magkakaroon tayo ng enhanced habagat dito muna sa may bandang kaluran ng Visayas. Medyo mararamdaman muna natin yung inflow niyan. Hindi pa masyado sa may bandang Metro Manila at South Luzon. Yan. So mga Martes, medyo mararamdaman natin kabilang na ang bandang Mindanao at Zamboanga Peninsula, medyo mararamdaman natin yung hatak sa ating habagat niyan. Kapag naging typhoon category po siya at severe tropical storm, so between dyan, mararamdaman na natin yung hatak sa habagat. So maghanda-handa po tayo dahil wala pa sa ngayon nakikitaan na magkakaroon ng significant direct impact o magkakaroon ng landfall scenario sa malaking kalupaan ng bansa natin. Pero ang magiging concern natin o magiging problema natin yung magiging pag-enhance sa ating habagat. Mula sa bandang kaluran, mararamdaman natin yung epekto niyan kapag ito ay naging typhoon category nga po. Kung mangyayari po yung forecast extension ni Pag-asa sa darating nga po na Lunes o Martes. At mararamdaman natin yan, pataas na yan hanggang pagdating po ng Miyerkules hanggang Huwebes ay mararamdaman natin yan sa Southern Luzon. At bandang siguro mga June 23 daw, mga Martes o Miyerkules nga, unti-unti mararamdaman na natin yan sa buong Southern Luzon, kasama na ang Bicol Region, lalo na sa bandang Metro Manila, ang unti-unting pag-enhance ng ating habagat. Dito, medyo sunod-sunod na yung mga magiging habagat rains natin yan. At malamang, moderate to heavy rain yan. At kung worst case scenario, baka umabot pa sa violent ang buhos ng ulan po niyan.
kapag malakas po yung mahahatak sa ating habagat. Dahil napaka typical ng position ni Pre Francisco, just in case ay pumasok ito ng par sa darating nga po na linggo, matatawag yan sa local name na Francisco dahil mabilis po yung pag-enhance ng kanyang forecast. So titingnan pa rin natin ito within 48 hours kung kailan ito magiging tropical storm dahil medyo tipid pa nga po si Japan Meteorological Agency sa kanyang forecast. Makita po natin yung floating satellite, medyo maganda na po yung wrapping flow pero medyo manipis pa o very compact pa po yung sirkulasyon niya sa ngayon. Yan. Ito naman si 93 sa ngayon ay under observation pa at malayo pa, nasa bandang Marshall Islands pa. Pero unti-unti nakikitaan na rin siya ng low level convection. So sa ngayon hindi pa masyado natatanaw itong si 93 pero at least as of 8 o'clock ngayong umaga ay banda rito na yan sa may bandang nakalagpas na siya ng bandang Marshall Islands. So bandang Caroline Island area na po siya. Yan. O sa may bandang Chuuk area. Yan. At kumikilos ito bandang pan-northwestward ang galaw niya. So mukhang iba ang nagiging trajectory nitong si 93W. Although napakalayo pa, so sa ngayon, ang medyo tututukan muna natin ay itong si 92W nga po na magiging isang ganap na bagyo nga po daw ito this weekend. So malinaw po sa ating tropical cyclone intensity forecast. Sa ngayon hanggang severe tropical storm pa lamang muna ang magiging category niya just in case sa loob yan ng 3 o 4 na araw. So within 3 days mula ngayong araw, so baka nga po sa bandang Lunes na po ito siguro si severe tropical storm or typhoon category. Depende po yan. Sa ngayon yan pa lamang ang kasalukuyang category, hanggang severe tropical storm pa lamang muna ang kasalukuyang nakikitaan ng ating tropical cyclone intensity forecast sa ngayon. Yan. Pero gaya nga po ng mga ibang weather agencies gaya ni Pag-asa, posible pa nga po itong mag-typhoon category nga po. Yan. So sa mga nagtatanong, aabutin pa bang super typhoon yan? Well, sa ngayon wala pa tayong nakikitaan sa mga empirical forecast maging kay Joint Typhoon Weather Center. Yan, nawala kasi, kaya nawala yung data dahil nagkaroon ng problema sa pinaka tropical cyclone sector natin. So hindi tuloy siya lumitaw. Wala tuloy na detect, pero may presensya po yan ng active storms po. Siguro antayin natin ng 20 minutes pag nagre-update po yan. Well, kung titingnan man natin kay DeepMind AI, yan, malinaw naman kay DeepMind AI na most probably hanggang severe tropical storm to typhoon category ang nakikitaan natin dito. So pare-pareho po sila, maging sa pinaka-combination na maaari nga po itong mag-severe tropical storm to typhoon category pagkapasok ng PAR nitong darating po na linggo o Lunes po. Yan, tingnan po natin at marami pa pong pagbabago yan dahil yung cone of uncertainty yan, kung titingnan natin yung forecast and symbol, ay nanatili pa ring malawak ang kanyang cone of uncertainty o yung cone of probability. So posible pa yan na mas lumapit dito o posible pang mas magkanluran yan. So marami pa pong pagkakataon ang pagbabago ng kanyang trajectory. Dahil again, mayroon pong ridge of high pressure area dito sa itaas ay nakakahindran sa galaw nito, pakanluran. Kaya maaari pa itong lumayo pakanluran at posible pa nga pong dumikit o halos lumapit dito sa may bandang kalupaan ng silangan ng extreme nodal Luzon. So hindi pa natin i-ruled out na maaari pa itong lumapit sa may bandang kalupaan ng Northern Luzon po. Sa ngayon, wala pa itong nakikita na direct landfall for now. Yan. Mag-a-update pa naman po at marami pa pong pagkakataon na magbabago pa yung trajectory niyan. Dahil again, napakalawak pa po ng kanyang cone of uncertainty and probability. Malawak-lawak pa. So, posible pang mas lumapit yan or posibleng mas lumayo. So, depende. Lalo na't pagkapasok dito ng Philippine Area of Responsibility nitong darating nga po na linggo. Yan. So, malinaw po yan mga folks ha. Yan, sa mga magtatanong kung posible pa bang tumama yan sa kalupaan. Hindi natin yan ni-roll out sa ngayon mga folks. So, abang-abang na lamang po. Hopefully, hindi na po yan mangyari at sana lumihis na lamang po siya sa loob ng 144-hour period. So, mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin sa mga computer models. So, mukhang susunod nga po itong si 93W. Yan, natatanaw natin. And then itong C92W nga po ay medyo mas malapit yung trajectory ni GFS para kay 92W. Ayan o. Halos malapit na malapit siya within 500 to 600 km
mula yan sa hilagang silangan ng bandang Santa Ana, Cagayan. So posible pa itong mas lumapit nga po. Gaya nating sinasabi ay malawak pa talaga yung kanyang cone of uncertainty. At ito namang si 90TW, kung mapapansin natin, ay halos pahilagang kanluran din dahil nahihindran nga po ito, so napipigilan ito ng high pressure area dito sa taas. Ayan o. Sa southeast of Guam or southeast of Japan or east of Japan. Yan. Yan, kitang-kita naman po yung high pressure area na pumipigil sa dalawang bagyo na ito na humilaga na kilos. So nangyayari tuloy, pahilagang kanluran tuloy ang galaw ng dalawang bagyong ito or kung sakaling maging ganap na bagyo rin itong si 90TW. So malinaw yan mga folks at kita natin yung galaw din ni 90TW. Tutumbukin din daw niya ang bandang Northern Mariana Islands or bandang Guam. Yan. So kailan ba ito lalapit sa Guam itong si 93W? So probably mga June 26 na daw. Yan. So next mukhang susunod na weekend pa na maaaring lumapit ito sa bandang Guam itong si 93W. Sa ngayon itong si 92W or Pre Francisco, halos lalapit pa rin ito sa bandang extreme node Luzon. So dahil po dyan ay gaya nga ating inaasahan, palalakasin ito yung ating habagat at yun po ang magiging problema natin dito sa bansa, lalo na sa bandang kanluran kasama ang Metro Manila niyan na maapektuhan ng enhanced habagat po. So take note yan. Kay ECMWF naman, makikita natin ay dito halos severe tropical storm to typhoon category din ang forecast niya. Between po yan, so malaki ang posibilidad pa niya na maging mas malakas na bagyo at hindi po ito maganda dahil despite na walang nakikitaan na magda-direct landfall, yung enhanced habagat talaga ang mapapaapekto sa atin. At asahan natin na maulan yan next week. So maghanda-handa po tayo mga folks sa mga inaasahang pagbaha niyan ha. Yan. Yung pagbaha po ang magiging problema natin dyan. Hindi yung magiging direct landfall nitong bagyong itong si Pre Francisco just in case po mga folks. So sa mga nagtatanong kailan ito lalapit ng Nodo Luzon, well base dito kay SMWF ay inasang lalapit ito by June 22 nga po or mga Lunes daw, mga Lunes. Kung di Lunes or Martes po. Diyan, nasa may bandang silangan na ito ng northeast ng Luzon sa may bandang Isabela or bandang Tugigaraw or Cagayan Valley sa hilagang silangan na ito ng bandang Cagayan Valley sa karagatan. At least estimated mga around 700 to 800 kilometer yan, yung layo. Kung mas lumapit pa ito, siguro mga within 500 kilometer po yan mula sa baybay ng Santa Ana, Cagayan. So medyo maghanda-handa po tayo dahil yung lapit ng yan ay siya ring malakas na hahigop nito sa ating habagat sa kanluran. O timog kanluran naman sana magdadala yan ng malawakang pag-ulan at posibleng matitinding flash flood. So yan po ang medyo paghandaan natin mga folks. Sa ngayon, yan lamang po yung nakikitaan ng dalawang weather agencies na ito. Mula sa Global Spectral Model, well, probably ay palalakasin ito yung ating habagat. Kitang-kita naman po sa inflow ng hatak sa ating habagat. Yan po ang magdadala ng malawakang pag-ulan. Kasama na ang Metro Manila, Palawan, western part ng Visayas, at maaring umabot din sa may bandang Zamboanga Peninsula. Yan. And then the rest na makakatawid yung ulan ay Bicol Region, yan, Eastern Visayas, yan, most of Southern Luzon po. And then habang umaangat ito sa bandang Lunes o Martes o Miyerkules, ay apektado na ang buong Northern Luzon yan, kasama pa rin siyempre ang Metro Manila. Si 90TW halos malayo pa po ito, pero inaasahan natin nga po mga susunod nga po na linggo by Friday, Thursday o Friday, ay una munang tutumbukin ito ang bandang Guam po. Well, tingnan natin mga folks. So halos apat na po yung bagyo ha, na inaasahan natin na nabubuo. Sinabi natin sa forecast, ang magiging bagyo na papasok ng PAR o mabubuo sa labas ng PAR ay 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo. At 2 nga dito ay posibleng maging mas malakas na bagyo between severe tropical storm to typhoon category, which is mukhang nangyayari naman o naging accurate po ang lumalabas sa ating forecast analysis, di ba? So, 1 hanggang 2 dito malakas na bagyo nga po at mukhang ito na nga po si Francisco. Yan, nauna na itong si Esther, 'di ba? Naging malakas na bagyo din siya.
Ang kagandahan lang nito, hindi ito masyado lumapit. Medyo lumihis lang siya. So medyo sinuwerte lang tayo ng konti. Pero at least naging malakas na bagyo ito. At ito namang si Pre Francisco, malamang ganun din mangyayari. Pero this time, medyo mas malapit siya ng konti kumpara kay Esther. So yun po yung magiging senaryo. At mukhang nangyari nga po yung forecast natin for the month of June na 2 hanggang 3 bagyo nga ang posibleng mabuo at pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung kanyang mean sea level pressure para kay Pre Francisco, yan, inaasahan nga natin, papasok ito ng PAR by June 21 nga po, yan o. Either madaling araw yan or umaga. Depende again depende yan sa movement speed niya. Kasi baka bumilis bigla ang kilos niya, mapaaga naman ang pagpasok niya. So, tingnan natin. Sa ngayon, yan lang ang nakikita natin na June 21 talaga siya papasok or bandang linggo nga po ng umaga. And then, pag ito makapasok, nasa severe tropical storm na daw siya. Pero kung titingnan kasi natin dito, medyo shallow pa yung kanyang circulation. O siguro tipid lang talaga sa forecast ni Japan Meteorological Agency. Kasi nasa 1,008 hectopascal. So, medyo malayo pa yung category ni JMA at ng mga iba't ibang international weather agencies. Pero just in case po, kung titingnan natin kay Pag-asa, severe tropical storm din ang nakikitaan nila bago pumasok ng PAR. And then, makakapasok nga po ito sa linggo. And then, by Monday and Tuesday, dito na natin mararamdaman yung impact ng hatak sa enhance sa bagat o yung pag-enhance sa bagat natin. Mararamdaman muna yan ng mga taga-western sections ng Mindanao at Western Visayas hanggang Palawan. And then, sa darating nga po na mga by June 23 po yan or June 24, dito unti-unti mararamdaman na ng buong tagat Southern Luzon at Metro Manila ang hatak sa ating habagat na magdadala ng matitinding pag-ulan po. Ayan o. Yan. So, yan po. Mga June 23. So, range natin siguro Monday hanggang Wednesday nitong darating na weekdays. Paghandaan po natin yung mga araw na yan. Yan. Kasi yung mga araw na yan, mas concentrated po ang magiging malawak ang pag-ulan dito. Yan. Yan. Bandang Visayas, Southern Luzon at Western Mindanao po. Din sa darating nga po na siguro Tuesday, Wednesday, dyan mas mararamdaman na natin sa Metro Manila ang malawak ang pag-ulan po. At dahil malakas na po ang forecast na magiging typhoon category ito, baka mapaaga mararamdaman na rin natin sa Metro Manila yung inflow niyan. So, yung quadrant na lang ng hangin ang kailangan nating bantayan mga folks. Yan, paghandaan natin yan ha, magiging maulan tayo sa darating na weekdays between June 22 hanggang June 24 or between Monday to Wednesday yan itong darating na weekdays. At least meron na tayong reference niyan. So, sa mga eskwelahan na magsususpend starting Monday, pwede na kayo magsuspend siguro mula sa Zamboanga Peninsula hanggang Western Visayas. Posible na kayong mag-suspend ng klase niyan. And then siguro mga Tuesday o Wednesday, bandang Southern Luzon, pwede na siguro kayong mag-suspend ng klase just in case. Masusunod pa rin siguro, masusunod pa rin yung desisyon ng Pag-asa at yung mga local government unit natin sa magde-decide kung magsususpend na kayo ng klase by Tuesday or Wednesday. Sa mga bandang Southwestern Visayas at Mindanao, siguro by Monday or Tuesday, pagitan po yan, ay mag-decide na tayo kung magsususpend tayo. Dahil mas apektado po yan ang bandang Panay Island yan at Negros Region at Zamboanga Peninsula. Sa darating yan na bandang Monday or Tuesday. Yan. So, mag-decide na po tayo hanggat maaga mga folks. Yan. At yung strike probability, ito nga po, mataas na rin yung probability ni 93W at malinaw po na makakapasok talaga ng PAR itong C92W. So matatawag natin yan sa Pre Francisco. Yan na po yung magiging ika-6 na bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong taon mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, mukhang kagabi nga po at madaling araw nagkaroon na naman tayo ng mga paglilindol. Probably may isang magnitude 5 na naman yan sa may bandang Mindanao na naman base na rin sa teleseismic record nito. Base sa teleseismic mukhang sa may bandang Mindanao na naman yan at yung aftershocks. Yan. So, as of now, wala tayong malakas na lindol na nadedetect pero kagabi at madaling araw medyo meron tayong nadedetect
na nasagap ng ating seismometer sa Caloocan. Mula sa data feed ni PBOX, meron nga po magnitude 4.9 na may lalim na 10 km epicenter depth. Nag-arrive ito 12:21 ng madaling araw dyan sa may bandang Balut Island. So aftershocks na naman ito na malakas. Yan o. So 12:21, tingnan natin dito kung 12:21. So 23, yan, 12:36 na nag-arrive sa amin sa Caloocan. And then mga 3:22 AM, malamang yan yung magnitude 5. Tingnan natin ha. Yan 12:34 AM, ay ito nga yan. Yan, 12:34 AM. Dito 12:36 na po sa amin nung nag-arrive. So nagkaroon ng magnitude 5.2 na may 22 km epicenter depth. Dyan pa rin yan. O dito yan sa bandang Tarragona, southeast ng Tarragona, Davao Oriental naman. Ayan, nagkaroon ng magnitude 5.2 dyan. After ng isang magnitude 4.9, dito sa may bandang, malapit sa bandang Sarangani nga po. So sunod-sunod pa rin ang paggalaw ng lupa dyan. At ito nga po yung dalawang yan na na-detect. Yan, and then mula kanina, sunod-sunod na po yung mga maliliitang aftershocks pa rin sa bandang Sarangani pa rin sa paligid. Hanggang ngayong kasalukuyan 11:45 AM. Patuloy pa rin yung mga aftershocks dyan. So kung bibilangin natin yung total earthquake sa paligid po ng Gensan or bandang Davao Oriental o Sarangani, nasa total of 54 aftershocks. Yan. Sa paligid naman ng Tarragona ay nasa total of 10 earthquakes. Kasabay na po dito yung isang magnitude 5.2 na lindol na naitala lang nitong madaling araw, 5.2. So ingat pa sa mga kababayan natin, sunod-sunod pa rin yung mga pag-inig dyan sa Miman ng Mindanao. Yan. And then, kukonti pa lamang at nagkakaroon din ng mga pag-inig sa paligid ng Benguet, malapit sa Benguet o Nueva Vizcaya, nagkaroon din ng mga pag-inig dyan. So mukhang yumayanig din sa may bandang Nueva Vizcaya, malapit sa Benguet ha. So medyo alisto po tayo dyan. Ayan o. Although mahihina ito, pero kumpul-kumpul kasi siya. So medyo tutukan natin yan mga folks. At merong isa sa may bandang Cagayan. Yan, sa may bandang Huga, Cagayan. So yun lang pang pinaka-latest natin na ulat lindol at bilangin natin yung total earthquakes natin ngayong araw gamit ang ating historical earthquake data. Yan, for the month of June, ilan na po yung total earthquakes natin. Total earthquakes na natin ngayon ay nasa 2,253 earthquakes. 2,139 is between magnitude 2.0 pataas, 94 sa magnitude 4 pataas, 17 sa magnitude 5, dalawang magnitude 6 at isang magnitude 7.0. So, tutok pa rin ang pinakamaraming lindol dito sa may bandang Southern Mindanao. So, titingnan natin, nasa 1,705 na po yung cluster ng total earthquakes sa bandang Southern Mindanao area. Mula Davao Oriental na yan, pababa ng Davao Occidental. Yung area na yan, ang dami. Sila ang pinakamaraming lindol sa halos buong bansa. Sila ngayon na may pinakamaraming recorded na earthquakes. Hindi masyado sa Luzon. Kung titingnan natin, yung cluster na around 163 lamang sa extreme Northern Luzon at 65 naman sa may bandang Southern Luzon. Yan, kukonti lang. Ang pinakamarami ay dito sa may bandang Southern Mindanao pa rin po. So, yun po yung ating latest earthquake. At ingat po, lalo na sa mga taga Southern Mindanao, dahil nasa 2,253 na po yung ating total earthquakes. Pinakamarami na yan ngayong taon ha, for the month of June po. So, kung kasama ang magnitude 1.0, total earthquakes na natin ay nasa 10,869. Mukhang malapit na niyang abutan yung year 2021 na nasa 12,073. At ngayon nasa 10,869 ang total earthquake kasama ang magnitude 1.0 mga folks. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 19, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, June 19, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected na medyo maaraw pa rin tayo sa Metro Manila pero expected nitong hapon na makakaranas tayo ng localized thunderstorms na may mga kalat-kalat na pag-ulan base sa forecast. Mataas po yung forecast natin, at least 80%. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.